Ang balita natin ngayon ay mukhang disappointed si Coach Tim Cone dito sa nangyaring ang pag-alis ni Jamie Malonzo. Inamin niya na matagal na nilang alam na si Malonzo ay interesadong maglaro dito sa Japan at hindi naman nila syempre ito pipigilan. Kahit na syempre disappointed si Coach Tim Cone dahil malaking pagkawala itong si Jamie Malonzo. Pero ganun pa man, mukhang itong Barangay Hinebra ay ready nang mag-move on. At sinabi nga ni Coach Timko na itong pagkakataon para kay Jeremiah Gray at sa iba pa nilang players na mag-step up. Kaya sa ngayon, ang isang mukhang balak daw gawin ng Barangay Hinebra ay baka kukunin nila yung first round draft pick nitong Terra Firma Jeep. Dahil yung first round draft pick ng Terra Firma, ang projection dyan, yan ang magiging number 1. So sila unang kukuha doon sa draft. At yan daw ang gagamitin ng Barangay Hinebra para makakuha ng papalit kay Jamie Malonzo. Sa ngayon kasi alam natin na hindi nasasali dito sa draft si Quentin Milora Brown at itong si Ren Sabando dahil maglalaro na sila sa abroad. Kaya nga sa ngayon, isa yan sa pinoproblema actually ng PBA, yung mga players na maglalaro abroad, dumarami. Pero sa ngayon, ang Barangay Hinebra kahit man hindi sumali sa draft ang dalawang nabanggit, marami pa rin silang options dyan. Pwede nilang kunin itong si Will Gosung for example, na ang laro niya ay power forward. O kaya naman po pwede na itong si DJ Fenner, yung wingman na Phil Foreigner. O kaya naman, baka ito si Darren Mayo ang sumali at marami pang iba. So kahit na wala itong si Jamie Malonzo, ibig sabihin meron pa rin makukuha ng mga players itong Barangay Hinebra na magagamit nila at pwedeng pumalit sa pwesto nito. Hindi rin natin maiaalis yung posibilidad na baka itong Barangay Hinebra ngayon ay gumawa ng ibang hakbang para maging mas competitive yung kanilang roster. Kaya asahan natin na magiging mas interesante yung gagawin ni Coach Tim. Napag-uusapan yung mga movements na pwedeng mangyari. Ang isa dyan ay dito sa San Miguel dahil sila nga ay nagbabalak din ng Grand Slam dito sa darating na season. At mukhang isa dito sa tinitignan daw nila ay baka i-trade itong si Andreas Kahilig dito sa Phoenix Jewel Masters kapalit nitong si Jason Perkins. So iyan yung posibilidad na matagal na sinasabi kasi ng mga fans ng San Miguel na kinakailangan nila ng isang stretch 4 na may 3-point scoring. Iyan ay kayang ibigay ng veteranong si Jason Perkins. Kaya nga maraming magsasabi na matanda na si Perkins pero sa totoo, experienced player yan at malaking maiaambag niyan dito sa lineup ng San Miguel. Lalo na at hindi naman magre-rebuild ng San Miguel. Ang gusto ng San Miguel mag-champion na ngayon at maka-Grand Slam. So bukang yan ang magagawa talaga nitong si Jason Perkins kung sakasakali. Kaya sa tingin ko magiging maganda yan para dito sa SMB kung makuha nga nila si Perkins at matuloy yung Kahilig for Perkins trade. Baka kinakailangan dagdagan ng San Miguel ng draft pick ito para ma-approve ng PBA pero sa tingin ko po pwede na yung Kahilig for Jason Perkins kung sakasakali. Kapag yan nangyari, magkakaroon na ng isang stretch for ang San Miguel at hindi naman kinakailangan umiscore palagi ng malaki itong si Jason Perkins. Basta kinakailangan lamang nandun siya pag kinakailangan ni Junmar Fajardo. Siyempre, na ipasa yung bola sa labas. Kaya sa tingin ko magiging magandang addition sa lineup ng San Miguel itong si Jason Perkins kung sakasakali. Kaya nga ngayon mukhang magiging seryoso yung bid ng San Miguel na maka-Grand Slam dito sa darating na season. At yan talaga makikita natin na mukhang gagawin talaga ng PBA yan para masiguro na hindi sila yung magkakaroon ng problema lalo na itong SMC gusto niya maka-Grand Slam talaga at pigilan itong TNT Tropang Giga. At ang isa pang balita natin, si Coach L.A. Tenorio ng Magnolia ay nagre-ready na para dito sa mga major movements na gagawin nitong hotshot sa mga darating na araw. Ang unang-unang gagawin siyempre ng Magnolia ay bibigyan ng kontrata itong si Xavier Lucero para siya ay manatili na dito sa Magnolia at hindi na umalis dyan. Dahil alam naman natin na iyan talaga ang magiging priority nitong Magnolia Chicken Templados. Kapag nabigyan na nila ng kontrata itong si Xavier Lucero, tsaka naman sila tilipat na dito sa iba nilang mga concerns. Katulad ng pagkuha ng mga draft picks na magiging maganda para dito sa lineup nila. Plus of course, yung mga posibleng trades at acquisition sa pamamagitan ng free agency. Of course, kinakailangan dyan una-una si Lucero pumayag. At alam natin na merong mga lumalabas na reports na baka itong si Lucero ibigay dito sa Barangay Hinebra kapalit
nga nang nawalan si Jamie Malonzo. Pero sa tingin ko hindi naman yan siguro gagawin ni Francis Chua, lalo na alam nating dikit ito kay LA Tenorio at hindi niyan gagawin na parang farm team itong Magnolia. Kaya nga sa ngayon, ang Magnolia fans dapat maging excited dahil marami na silang mga pagbabago na makikita dyan sa kanilang koponan at asahan natin na sabihin na natin na mag-iiba yung takbo ng sistema ng Magnolia sa ilalim ni Coach LA Tenorio. Hindi katulad dito sa nangyari nung kay Coach Chito Victorero na naging very predictable na. Kaya iyan talaga, sabihin na natin na magkakaroon ng pagbabago dito sa Magnolia at yan ay inaasahan talaga ng marami na mangyayari. At sa tingin ko naman magiging good news talaga to sa Magnolia, lalo na at alam natin na yan talaga ay inaabangan ng mga fans. Pero syempre una-una bigyan ng contract si Lucero, pangalawa masiguro na itong sila Jerome Lastimosa ay hindi naaalis dito sa Magnolia. At ang isa pang issue ngayon dito sa PBA naman nung huli nating balita, maraming nagtatanong kung talaga ba na nag-i-struggle itong PBA. Well, kung pag-uusapan natin yung attendance, parang kokonti na talaga yung nanonood. Pero yung ratings naman siguro okay pa rin. At alam naman natin kapag playoffs at finals, meron talagang nanonood dito sa PBA. At syempre, alam natin negosyo yan. Hindi naman papasok yung mga teams dyan kung wala silang kinikita. Kaya nga sa tingin ko, ang pwedeng mangyari dito sa PBA para maka-attract ng additional audience, kinakailangan lang nilang masiguro na yung mga darating na araw ay magkakaroon sila ng mas maraming mga fans. Kaya marami nagsasabi na baka daw ang gawin nitong PBA ay tanggalin na yung limit sa mga field foreigners at payagan yung mga foreign teams na sumali. At kapag nangyari yan, nakita naman natin nung sumali itong Bay Area Dragons, ang daming nanood sa PBA. So yung Hong Kong East yan, ang ganda rin ang na-contribute nila. Kaya sa tingin ko, makabubuti dito sa PBA talaga kung hahayaan na nila. Dahil mukhang magiging okay naman ito dito sa Magnolia Chicken Templados kung sakasakali. As it is, alam natin na magiging mas okay ito para dito sa PBA kung ganyan nga ang magiging sitwasyon at magdadagdag sila ng mga panibagong players. Dahil alam natin yan ang hinahanap talaga ngayon nitong mga fans at yung pagpasok ng mga tinatawag din natin na mga additional na mga talents, magiging maganda yan. At of course, ang PBA, alam natin, kapag yan ay nag-alis ng limit dito sa mga field foreigners, mag-iingat yan para masigurado na yung mapapasok talaga ay mga legitimate. Kaya magiging mas, sabihin na natin komportable yung features o magiging mas komportable ang PBA. Shoutout muna kay RG Bueno at Dalina family. Binabati din natin si Anthony Alon, si Dexter Domer, si Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Pati na rin si Katsakino Dukusin, si Dalmacio de Guzman, Malyari Mascarinas, at pati na ang iba pa natin ng mga regular na taga-subaybay.